Yung Kaloy, papasok na kaya dito sa par. Kasi po, kaninang umaga, masyadong masakit yung sikat ng araw. Pero ngayong hapon po, punong-puno ang kalangitan ng makakapal na ulap ngayong Sabado. 10 yata ngayon, 12, 11 ba? Bang ko lang, 11 yata. April 11. Yun po, tingnan nyo po. Yung mga ulap po. Alas 2 ng hapon. Kanina, grabe yung sikat ng araw. Parang di makakalabas yung kambing. So, nagkumpay na tayo dun sa kanila. Yun po. Lahat na may kumpay na. Bisita lang tayo dito sa ating taniman ng lakatan ng kaagri. Yung ano lang natin, yung prayer lang natin, sana nga makapasok ng par. At sana nga hindi lang naman mag-landfall yung prayer natin. Magkaroon tayo ng ulan kasi nga yung ating taniman ngayon ng mga saging at iba pa, grabe na yung stress nila sa init. Pakita natin sa inyo yung mga itsura nila dito. Yan po, kaya hindi tayo nag-weeding para hindi basta-basta madaling super dry. Tingnan yung itsura grabe po stress na po. Pati yung mga replant natin dito namatay na. Pati yung isa namatay na. Yan parang mamamatay. At pati dito grabe yung stress paghapon. Sa umaga parang okay pa yung itsura nito. Paghapon po ito yung itsura ng sagingan dito. Kulang na talaga sa moisture. So sana tayo ng Lord. Mabigyan tayo ng ulan ng Lord. Kung hindi man ngayong araw, sana sa susunod na mga araw. Sabi kasi papasok daw ng par mga Tuesday, Martes. Sana makapasok dito yung sa atin lang kahit hindi pa makapasok hanggang ngayon sa par. Kung makaabot sana dito yung extension niya, yung trough ng bagyo. Parang ganun. Tingnan niyo po, grabe yung stress Grabe yung stress ating lakatan. Ito po bata pa naman, mag 4 months old pa lang naman ito. Kung makahigop sana ito ng maraming tubig, ito grabe stress parang tinamaan na nga yata ito ng banchitap makahigop sana ito ng tubig, mabilis sana itong makapag-recover. Pati yung mga napier parang ayaw tumubo pero hindi matay kasi napier grass yung malakas yan dito sa lalim. Punta tayo dito ngayon kasi po yung mga bitak sa lupa tingnan nyo po, ganyan nakakalalaki. Masyadong malaki po yan, maluwag yung daliri ko, yung tuturo ko. So ito yung itsura ng ating sagingan dito dahil sa stress ng summer time. Sobra yung stress sa ngayon. Yung tubig natin dito napunta ito. Bakit kaya baka walang laman na ito? Baka walang laman yung ating tubig. Yan po yung dulot ng sobrang lakas ng summer ngayon. Grabe yung tama sa ating sagingan dito na 4 months old. Isa ko pang nakikita na pwedeng magiging pwedeng magiging problema pag tatagal pa itong tag-init. Mahirapan magka-recover yung mga bagong pananim natin sa kabila na dinidilig-dilig lang natin. Namatay na yung iba kasi kahit nga twice a week tayong nagdidilig. Yung tama kasi ng sikat ng araw sobra pag 10 AM in the morning hanggang 3 o'clock hanggang 4 o'clock hanggang minsan ko po 5 o'clock dito. Grabe kasakit yung tama ng sikat. Mga bitak grabe grabe ng bitak. So pinapakita natin sa inyo dito yung actual na situation. So ayun yung pre-Kaloy report natin, sana po makapasok. Yan na po, may clouds na, pero hindi natin sinasabi na yan na po nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility yung bagyo.
mga 2,000 kilometers away pa. Ibig sabihin hindi pa yan nakakapasok dito yung si Kaloy talaga. Kasi ito yung mga ano niya, advance party niya na mga clouds. Punta tayo dito sa kabila, yung huling natanim natin na dinidilig-diligan. Ito ng isa, patay talaga kasi walang pagkunan pang ibang tubig. Yung sinusupport talaga natin sa dilig dito sa kabila, dahil ito ay ano pa lang, isang buwan pa lang siya, more than 1 month, 1 week yata. Ito ito parang mamamatay rin yung iba talaga dito namatay, kaya po dito namatay, wala na. Yung isa parang mamamatay na rin. Ito nga patay yung iba pero yung inulo natin, pag nakapag-ulan ng malakas, magre-replant lang tayo dyan, walang problema sa replant. Yung isa nga sabi ko nga okay pa sana ito patay pa rin mas maraming ang tubig nilagay ko dyan dahil siguro sa naunahanan ng sobrang stress, mamamatay pa rin. Ito maliit lang, sana'y makayanan niya dumating yung ulan talaga. Nagtry ako mag-replant dito ng isang puno, 2 linggo na itong na-replant, pero parang ayaw lumabas yung tubo kasi nga pag grabe pag po kasi tawag daytime, grabe yung talaga. Pero maganda po ito yung form niya ng nagplant tayo dito, maganda po ang form nito, malakas, maganda ang pagkakuha ko. Pero ayaw pa rin tumubo kasi grabe yung sikat ng araw pag yung time na. So again, pasalamat lang tayo, may papasok na bagyo. Kung makapasok sa par, napakakilang chance po na may ulan tayong ngayon, may ulan tayong parating ngayong April, mag-May na, April 11 na. So ito, hindi pa natin papatay-patay yung mga damo kasi nagsiserve po silang mulching sa lupa para po hindi po talaga sagad na sagad yung pagbilis ng pag-dry ng lupa. Pati yung damo dito, 2 weeks ago medyo green pa sila, ngayon po grabe na yung tama, pati sa damo po parang nangamatay na yung mga damo. Doon po sa barangay namin malapit sa ilog, mga malalaking river, lahat ng damo ay patay na, dry na. So nag-iingat yung mga tao ngayon sa sunog kasi malawakan kung minsan yung mga yung mga wildfire na sa mga bundok. Di gayon. Yung iba dito past 2 weeks ito, magandang tubo nito. Pero ngayon dahil sa sobrang stress sa sikat ng araw, yan ito po yung itsura sobrang stress. May moisture po ito sa ilalim kasi nga nakapagdilig tayo, may moisture nga pero yung tama kasi sa taas ng sikat ng araw, sobra na pag mahina pa yung seedlings nating lakatan, mamamatay talaga, hindi talaga kakayanin. So yun, sana po makapasok na si Bagyo Kaloy, mga ka-agree, nang sa ganun magkakaroon tayo ng chance na madiligan talaga dito. Iloilo area po ito, mga ka-agree. So yun, maraming salamat po, hanggang sa muli po. Agritechnics TV po, lang tayo, update lang po tayo dito sa ating taniman ng lakatan at sa lahat na rin kasi nga naging makulimlim yung panahon. Sana dumating yung ulan, kung hindi man bukas, sana Monday, Tuesday talagang uulan na po, mga ka-agree. Balik kayo dito kasi hindi natin nasarado itong ating pintuan dito, baka mamaya may makapasok na ibang kambing dito mula sa kabila. Sandali, parang may nakalimutan tayo dito. Sa
Tsaka itatagin sa ilalim, oh, maganda pa rin yung tubo. Kasi nga, nagdidilig siya dito sa mga malalaki niyang tinanim niya. Mas malapit siya, may tubig pa dyan kasi sa ilalim sa sapa na maliit. Sa akin wala nang, ano ito, wala nang dilig-dilig itong nauna. Ay, kala ko hindi na, dito pala yung nakuha niyang napier, oh. Dinabungan lang pala ng dahon ng ano, ng nyug. So again, maraming salamat po. God bless us all po. Still, we hope for the rain from Bagyo Kaloy hanggang sa muli. Agritech Mix TV. Bye bye na. Maraming salamat. Ingat mga kapatid. Ingat. Na grabe na kamahal yung mga bilihin ngayon. Sana'y mag-stop na yung war sa Middle East. Oh, okay. Babush.